Eto, talagang matindi. Inamin na po ngayon ni General Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, na sa oras na lumabas ang warrant of arrest para doon sa mga co-accused ni dating Pangulong Duterte, ipatutupad ulit nila yan. So, ibig sabihin, sa kabila po ng mainit na reaksyon ng taong bayan, lalo na ng mga supporters ng mga Duterte tungkol sa pagkakahuli at pagkakakulong ni Duterte, hindi yan kinababahala ng PNP. Sa halip maninindigan sila, nagsusunod sa mga court order. Alam naman natin na hindi lang si Duterte ang sinasangkot yan sa crime against humanity before International Criminal Court dahil Pilipino ang complainant dito. Pati si Senador Bato de la Rosa at yung iba pa. Pero mukhang sila po ay makakasama o isasama. Wala pa lang po na black and white na warrant of arrest. Pero ang sinasabi rito, hindi ito pananakot, kaya ako ginagawa. Inire-relay ko lang sa inyo at binabalita ko lang sa inyo, gagawin ng PNP muli. At hindi naman po yan talaga maiwasan. Dahil kung nagawa nila kay Duterte ang pag-aresto sa dating Pangulo, bakit naman hindi magagawa kay sa dating PNP chief at ngayon ay Senador Bato de la Rosa at iba pa. So hindi ito pananakot. Ito ay pagdidiin lang ng kapangyarihan sa ilalim ng mga court order. Higit sa lahat, ito rin nagpapakita na kontrolado ng pamahalaan ng PNP ang sitwasyon. Dahil alam nila, pansamantala lang ang init ng reaksyon ng mga pro-Duterte. Pero hindi yan magiging sagabal para ipatupad ang mga batas tungkol po sa mga kinasuhan dahil sa di umano'y paglabag sa karapatang pantao. Ito po ang malaking tanong. Nako, nito pong mga nakaraang araw, sinabi nitong si Chis Escudero na poprotektahan niya itong si Ronald Bato de la Rosa. Hindi daw pwedeng hulihin sa loob ng Senado si Bato. Ngayon ang tanong, kaya kayang ipagtanggol ni Chis Escudero si Bato kapag pumasok na si General Torre dyan sa loob ng Senado? Kaya kayang pigilin ng mga gwardya ng Senado si General Torre? Kaya nilang pigilin ang isang General Torre? Kung si Digo nga walang nagawa, kung hindi sumunod kay General Torre, ito pa kaya si Bato? Ito pa kaya si Chis Escudero? Diba kasi ito po yung tanong Bakit po protektahan ni Chis Escudero ang isang pugante o pinaghahanap ng batas o wanted sa ICC? Diba kung sakaling maging wanted na sa ICC, etong si Bato, at magtatago ito sa loob ng Senado, under the jurisdiction pa rin yan ng Philippine law, ng area of responsibility ng PNP at ng CIDG. Kaya ni Chis Escudero, gagawin niya kaya talaga to? Poprotektahan niya kaya talaga si Bato? Ihaharang ba niya ang kanyang katawan dito kaya General Torre para hindi mahuli si Bato? At kaya ba nila na isugal ang kanilang mga ewan ko. Kaya ba nila talaga si General Torre? Yan na lang ang magiging tanong natin. Sa paninindigan, para mahuli ang mga kriminal, nakita na natin kung gaano katibay ang paninindigan ni General Torre. Kung matigas si Digong, mas matigas si General Torre. Tuta lang naman ni Digong si Bato. Naku po, delikado si Bato. By June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sir, wala kang concern na... A few moments later. At ngayon nga po, heto na ang sabi ni Bato de la Rosa. Abay, nagdadalawang isip na po siyang sumuko.
hindi daw po siya nakakakita ng hustisya dito sa ating bansa. Kaya po, naiisip niya nang hindi sumuko. Alam niyo, sa totoo lang, pag hindi sumuko si Bato, okay lang yan. Bakit? Dahil kapag siya'y nanalo, siya po ay pwedeng matanggal sa pagkasenador. Pwede yan. Hindi, kumbaga, kung magsaya ang mga DDEBs, dahil si Bato ay magtatago, kapag po nagsimula na ang sesyon at walang Bato de la Rosa na lulutang doon sa Senado, kung sakaling siya'y manalo, at siya'y patuloy na magtatago, kung hindi sa Senado, kasi pwede siyang, sa aking palagay, pwede siyang puntahan diyan. Pwede siyang pasukin diyan. Walang magagawa si Chis Escudero kay General Torre. Rule of law ang mangingibabaw. So itong si Bato baka magtago. Ngayon, kapag siya nagtago at hindi siya nagpakita sa sesyon ng Senado sa pagbubukas ng 20th Congress, baka po merong magmosyon na itong si Bato ay i-declare na awol, absent without leave, at ito'y pababain bilang senador at tanggalin sa pwesto. Kaya binabanggit ko po ito dahil sa maraming mga bagay-bagay na mga nangangailangan po ng mga paliwanag. Ako naman at ang aking pong mga channel, Mike Abi Opinions at MFPN TV, ay naghahatid lang ho tayo ng mga impormasyong dapat kapulutan ng aral. Wala tayong kakampihan dito kung hindi nakapokus sa kung ano ang ginagawa na naaayon sa mga obligasyon at sinumpaan tungkulin. Ang pagpapatupad ng batas ay naaayon sa kanilang mga tungkulin. Okay? Sunod na issue ay itong kung ating mga gunita ay hindi naman lumalala. O maaaring ganoon, sa mga rally, protesta ng mga mamamayang nagulat sa nangyari ito. Pero lumalabas, punong-puno po ng mga sisihan, panlalait, panunumbat. Ayaw ko na iparinig sa inyo dahil minsan ho ang mga lingwaheng ginagamit nila hindi na ho pang public. May mga nagmumura, may mga naglalait, may nangbabastos, may nanghusga sa ating Pangulo at sa ating administrasyon after nilang sumunod sa mga batas ng pag-aresto kay Duterte. Yung mga speaker, mga nagsasalita sa mga rally, simbolo ng galit na parang may pagkasedisyon, may pagkarebelyon ang mga dating ng paliwanag. Pero yan lahat ng yan ay under monitoring ng ating pamahalaan. Okay? Hindi naman po yan nawabaliwala. Dahil kasi ang mga otoridad sumunod sa warrant of arrest. Kaya yung mga maaaring tinatamaan ng warrant of arrest na lalabag sa batas, yan ay may kakibat din na posibleng pananagutan. Nandiyan ang mga cyber libel, nandiyan yung mga inciting to sedition na mga pwedeng panagutin kapag sumobra, dala ng galit. Kaya paalala lang, huwag masyadong maging emosyon para lang makakuha ang simpati ng tao, lalo ng mga politiko, sa kanyang batiko sa mga kinaukulan. Paalala lang po yan. Dahil ako naniniwala na ang tawag dito, ang lahat ng mga nangyayari na pagsubok, mga personal na issue, pambayang usapin, political issue, yan po'y talagang lumalabas, biglang dumarating. Pero kung wala ka namang naging kasalanan o wala naman kayong sa tingin nyo ay maaaring pananagutan sa inyong mga ginawa sa nakalipas na panahon, hindi nyo magiging problema yon. Pero kung mayroong abuso or pang-aabuso, huwag na kayong magtaka. Darating talaga yung pananagutan. Kaya ako personal po akong umaapilara na rin sa mga pro Duterte o kung ano man, kasi ho, lumalabas yung sobra yung galit nyo. Yung pagmumura, panunumbat, panghikayat na maaaring lalabag sa batas o lumalabag sa batas, yan ay pagsisisihan na naman sa bandang huli. Ang tanong, ito pang mga nanghihikayat, maninindigan ba sila? Halimbawa, mayroong nanawagan na mag-aklas, people power. Ang tanong, kaya ba nilang panindigan yan? Baka pag dumating yung panahon na lumalabag na sa batas ang kanilang mga nirecruit o mga nakumbinsi sa kanilang panawagan, baka silang biglang mawawala. At tulad na lang, ito si Harry Roque na nagtatawag ng people power doon sa EDSA. Samantalang siya mismo, hindi siya umuwi para siya ang manguna sa tinatawag niya na pagkilos. O ngayon, yung ibang mga vlogger, tingin nyo ba, kunwari kayo'y sumama sa people power nila, nandun na kayo sa EDSA, at gumawa kayo ng mga labag sa batas.
Baka kahit pang piyansa, hindi kayo bigyan ng vlogger na yan. Alam nyo po, ginagamit lang ng mga Duterte ang mga vloggers. Ang mga vloggers naman, ginagamit ang kanilang mga followers para kumita ng pera. Para makakuha ng monetary, ano ba tawag doon? Monetary support. Kung sino yung mga nagpa-facilitate niyan, sila po yung kumikita. Sasabihin nila, meron akong mga supporter, pupunta, kailangan ng pang-merienda, kailangan ng pamasahe, pero hindi nila ibibigay. O tapos, magla-live sila doon, papakita nila, meron silang mga taong kasama, may magpapalipad, magbibigay ng super sticker o super chat, may magbibigay ng GCash, pero hindi naman ito i-distribute sa kanyang mga follower. Sasabihin, ito pang merienda, GCash, pero hindi po ibibigay yan. Kaya po ito po, kitang-kita po dito, yung mga nanggagamit. Yung mga for the views lang. Yung mga sumakay lang sa issue. Alam naman ng mga Pilipino kung sino yan. Alam natin kung sino yung mga yan. Na noong una ay wala naman at hindi naman mga maiingay, pero ngayon, biglang mga naging super DDS. Biglang mga naging Duterte supporter. Samantalang noon, wala. Hindi kumikibo. Diba? Kaya po, mag-ingat kayo. Kasi kapag sinunod nyo yung panawagan ng mga vlogger, ng katulad ni Harry Roque, katulad ni Morales, katulad ng mga vlogger na sumusuporta kay Digong, gagalitin kayo niyan. Gagawin kayong mapusok. Pero, once na nagkaroon na po ng problema, demandahan, reklamo, sigurado ko, nauuna pa yang kumakaripas ng takbo. Baka sila yung magtatago. Baka sila yung iiwas. O sino maiipit? Yung sibilyan. Yung mga nagamit o nagpagamit. Yun ang mabigat. Kaya palaala lang sa mga mamamayan, huwag basta maniwala sa panawagan ng iba. Dahil ang pananagutan, baka kayo ang habulin. Hindi yung nanawagan. Kasi yung panawagan na mag-aklas, people power, kung ano, labag sa batas yun yung mga nanawagan yan kaya ba nilang panindigan yun? Baka pag may mga ebidensya at pinapanagot nila, biglang sasabihin karapatan lang namin yan, manawagan. Freedom of assembly, freedom of expression, o freedom of the press. O kaya sabihin, biro lang yun. Ay, hindi po yung katwiran. Pag sinabi at nagdulot ng kasamaan, nalalabag sa batas, meron ng accountability. Kaya kung tinatapik po ito, hindi naman nakikialam, gusto ko lang na maging halimbawa ito, makapulot kayo ng mga aral na ang lahat ng bagay may limitasyon. Meron tayong obligasyon, pero may limitasyon. Ang demokrasya ay kailangan, pero merong hangganan at pag sumobra, may pananagutan. Yan po yan. Please like, share ng video. Katulad na lang, ito si Harry Roque na nagtatawag ng people power doon sa EDSA. Samantalang siya mismo, hindi siya umuwi para siya ang manguna sa tinatawag niya na pagkilos. O ngayon, yung ibang mga vlogger, tingin nyo ba, kunwari kayo'y sumama sa people power nila, nandun na kayo sa EDSA, at gumawa kayo ng mga labag sa batas, baka kahit pang piyansa, hindi kayo bigyan ng vlogger na yan. Alam nyo po, ginagamit lang ng mga Duterte ang mga vloggers. Ang mga vloggers naman, ginagamit ang kanilang mga followers para kumita ng pera. Para makakuha ng monetary, ano ba tawag doon? Monetary support. Kung sino yung mga nagpa-facilitate niyan, sila po yung kumikita. Sasabihin nila, meron akong mga supporter, pupunta, kailangan ng pang-merienda, kailangan ng pamasahe, pero hindi nila ibibigay. O tapos, magla-live sila doon, papakita nila, meron silang mga taong kasama, may magpapalipad, magbibigay ng super sticker o super chat, may magbibigay ng GCash, pero hindi naman ito i-distribute sa kanyang mga
follower. Sasabihin, ito pang merienda, Gcash, pero hindi po ibibigay yan. Kaya po ito po, kitang-kita po dito, yung mga nanggagamit. Yung mga for the views lang. Yung mga sumakay lang sa issue. Alam naman ng mga Pilipino kung sino yan. Alam natin kung sino yung mga yan. Na noong una ay wala naman at hindi naman mga maiingay, pero ngayon, biglang mga naging super DDS. Biglang mga naging Duterte supporter. Samantalang noon, wala. Hindi kumikibo. Diba? Kaya po, mag-ingat kayo. Kasi kapag sinunod nyo, yung panawagan ng mga vlogger, ng katulad ni Harry Roque, katulad ni Morales, katulad ng mga vlogger na sumusuporta kay Digong, gagalitin kayo niyan. Gagawin kayong mapusok. Pero, once na nagkaroon na po ng problema, demandahan, reklamo, sigurado ko, nauuna pa yang kumakaripas ng takbo. How is Kampanya, yung session, tagal pa yun. how is this affecting yung kampanya? Well, sa usapin ng presence ni Mayor, sapul na sapul kami, di ba? Yun nga, itatanong ko kay Mayor, paano ngayon yun? Kasi siya ang #1 crowd drawer namin. Pag sinabi mo andyan si Presidente, talagang ang tao dumadating kahit hindi bayad. Okay. Yung paano ngayon yan? Wala namang kaming pera. Ang PDP, wala namang kaming pera. Yung mga... Diba? Sinabi ni Robin Padilla na pumupunta ang mga tao kay Digong, kapag nando si Digong sa kanilang mga sortie, sa mga event nila, kahit walang bayad. Ngayon, wala ng Digong, so kailangan na nila magbayad. Kapag may nagaya, meron sa inyong nag-ahente na inaaya kayo, babayaran kayo 1,000, 2,000, sumama kayo. Tanggapin niyo yung bayad. Pero huwag niyo iboboto pagdating ng eleksyon. Bakit? Binibili na nga ang inyong prinsipyo niyan eh. Panindigan ninyo na sila ay mga kurakot. Sila po ay mga babawiin yan. Kapag kayo ay binoto niyo yung mga tao na yan, na nagbabayad sa mga rallyista, nagbabayad sa mga supporter, pag yan ay napwesto, babawiin yan yung mga ginastos. Kaya tanggapin nyo lang, pero huwag nyo iboboto pagdating ng eleksyon. Yan po, kaya ito, yun nga mga rallyista, yung mga supporter nga, mga pro-Duterte, binabayaran kapag pupunta ng event. What more pa kaya yung mga vlogger? Kaya pala ganon kainit, ganon kasidhi ang kanilang pambabatiko sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga ginagawang tama ng mga gobyerno, ng ating gobyerno, minamali nila, tinitwist nila. Diba? Kasi nga po, merong bayad. Galing na mismo kay Robin Padilla. Si Robin Padilla ang presidente ng PDP Laban. Hindi na natin kailangan bali-baligtarin pa, hindi na natin kailangan pa mag-isip na kung ano-ano. Diretsa niyang sinabi, si Digong ang crowd drawer. Kapag nandyan si Digong, pumupunta ang tao kahit walang bayad. Ngayon, wala na si Digong. Wala naman daw silang pera. Wala naman daw pera ang PDP Laban. Kaya, maging matalino po tayo sa pagdating ng 2025 election. Huwag na tayong bumoto ng kahit isa nakakampi ni Digong. Mapapahamak lamang po tayo. Babawiin lang nila ang kanilang mga ginastos at sila po ay hindi magiging senador ng mga Pilipino, bagkus magiging senador ng iisang pamilya. Senador lamang sila ni Digong. So, ito si Bato, kapag nanalo at nagtago, mawawala ang kanyang pagiging senador. Kapag naman nanalo at nagtago doon sa loob ng Senado, imposibleng hindi siya pasukin doon ni General Torre. Sigurado ko, pupuntahan niya ni General Torre sa loob ng Senado. Kaya walang pagpipilian si Bato Wala siyang lulugaran dito. Di ba? Pag siya nanalo at nagtago, hindi siya doon nagtago sa loob ng Senado, siya ay matatanggal sa trabaho. Kaya pag-isipan ni Bato, kung gusto niya naman, sumama na lang siya doon kay Digong. Sabi nga ni
Sara Duterte, maganda yung kwarto, parang hotel. Yun nga lang, hindi pwedeng lumabas. At least, di ba, maganda ang kulungan ni Digong. O, di samaan na lang ni Bato. Akay-akayin niya doon sa loob, di ba? Kapag gustong mag-gym ni Digong, may kasama si Digong. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, wag po kayo maniniwala sa fake news. Bagkus ay suportahan po ninyo ang mga nagbabalita, nagbablog ng tunay na nangyayari sa ating bansa. Mga katotohanan lamang katulad ni Sir Mike Abe at ng ating mga kaibigan sa pagtatanggol dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ating gobyerno. Ingat po kayo. Nasa mga panig kayo ng mundo. Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.